Ang palabas ay nagsimula kay Rentaro Ao na paulit-ulit na tinanggihan ng parehong babae mula noong middle school. Frustrated, nagdesisyon si Ao na subukan ang kanyang swerte sa isang matchmaking shrine at nagdasal sa Diyos ng pag-ibig para sa mas magandang buhay pag-ibig sa high school. Nakakagulat, nagpakita ang Diyos ng pag-ibig at sinabi sa kanya na makakakita siya ng 100 soulmate sa buong high school. Bagamat medyo nag-alinlangan, nang makita niyang ang dalawang kaklase na sina Hakari Hanazono at Karen Inda ay agad na nahulog sa kanya, naisip ni Ao, wow, mabilis yata to. Narinig ni Ao ang tungkol sa isang mahiwagang four-leaf clover sa hardin ng paaralan na sinasabing magdudulot ng pag-ibig kapag inaalok sa isang tao. Sinubukan ni Hakari at Karen na maghanap ng clover, at sa huli, pareho nilang inialok ito kay Ao, kaya't nahulog siya sa isang love triangle. Kinagabihan, bumalik siya sa shrine at nakipag-usap sa Diyos ng pag-ibig, na nagsabi sa kanya na nakuha ni Ao ang 100 soulmate sa isang pagkakamali, at kung tatanggihan niya sila, magdudulot ito ng kanilang kamatayan. Isang mahirap na sitwasyon ng pag-ibig, kaya't nagpa siya si Ao na tanggapin ang parehong alok ni Karen at Hakari. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, inisip ni Ao na dapat niyang tanungin silang pareho, kaya't nagbigay siya ng 2 four-leaf clover. Nang maglaon, nakipag-usap si Rentaro Ao sa isang power pole at masayang nagkwento tungkol sa pagkakaroon ng 2 kasintahan sa high school. Naglakad papunta sa paaralan sina Hakari at Karen, magkahawak kamay kasama si Rentaro Ao. Sa paaralan, nagulat si Rentaro Ao nang makita ang vice principal na nagbibigay ng kakaibang parusa sa isang estudyante na tumakbo sa koridor. Sa kabila ng kabaliwan, nagsimula mag-isip sina Hakari at Karen kung sino ang unang makakakuha ng halik mula kay Ao, kaya nagpa siya silang maglaban para dito. Ang episode ay naging isang comedy show, kung saan si Ao ay nahulog sa gitna ng mga kalokohan ng kanyang 2 kasintahan. Nagpakita sina Hakari at Karen ng kanilang mga nararamdaman at sa wakas ay napansin ni Ao na kinakailangan niyang tapusin ang kalituhan tungkol sa halik. Nag-isip si Ao ng plano upang gawing misteryo ang unang halik, ngunit nabigo ito, kaya't naglaban sina Hakari at Karen para sa kanyang pansin, parang isang wrestling match. Sa huli, nagmungkahi si Ao na maghalikan silang tatlo ng sabay-sabay at nagpunta sila para dito. Ngunit sorpresa, ang kanilang 3 wikis ay nagdala ng isang UFO. At kung hindi pa sapat iyon, nakatagpo si Ao ng kanyang ikatlong soulmate sa school library. Sa library, nakatagpo si Rentaro Ao ng isang makulay na pagkikita kay Yashimoto Shizuka, ang kanyang ikatlong soulmate. Si Shizuka ay bahagi ng library committee at may kakaibang personalidad, hindi siya nagsasalita kundi ginagamit ang mga linya mula sa kanyang paboritong libro upang makipag-usap. Nang tanungin ni Ao si Shizuka para sa mga rekomendasyon ng romance novel, nagdala siya ng maraming libro. Dahil hindi kayang buhatin lahat, ipinahiram ni Shizuka kay Ao ang kanyang paboritong aklat. Binasa ni Ao ang libro sa magdamag at nang magpasalamat siya kay Shizuka, nagulat siyang nakita niyang may handa na siyang pangalawang volume. Bilang pasasalamat, inanyayahan ni Ao si Shizuka para uminom at mag-usap tungkol sa libro. Nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan, ngunit napansin ni Shizuka na may 2 kasintahan na si Ao at nagduda siya na wala ng oras para sa kanya. Ngunit hindi niya alam, abala si Ao sa pag-iisip ng solusyon sa kakaibang paraan ni Shizuka ng pakikipag-communicate. Nang malaman niyang gumagamit si Shizuka ng mga linya mula sa kanyang paboritong libro upang makipag-usap, nilikha ni Ao ang isang text-to-speech app upang matulungan siyang magkomunika ng mas madali. Dahil sa effort na iyon, nagpa siya si Shizuka na ipahayag ang kanyang nararamdaman at tinanggap siya ni Ao. Ipinasikat ni Ao si Shizuka sa kanyang 2 kasintahan, sina Hakari at Karen. Ipinasikat niya pa kung paano ginagamit ni Shizuka ang mga linya mula sa paborito niyang libro upang makipag-usap, kaya't naging parang isang walking library siya. Habang sinasabi ito ni Ao, hindi napigilan ni Hakari at Karen ang kanilang pagkaselos. Nagpatuloy ang mga kaganapan, at upang matulungan si Shizuka na makipag-ugnayan ng mas maayos sa kanyang mga kasintahan, nag-isip si Ao ng paraan. Gumawa siya ng isang laro na tinatawag na Old Maid, na may twist, ang natalo ay tatanggap ng tickle attack mula sa nanalo. Sa sobrang saya ng pagkakataon, nagpapanggap na natalo sina Hakari, Karen, at Shizuka upang magka-tickling fun. Nang maglaon, si Karen ang nagbigay ng payo kay Shizuka upang magpahayag ng nararamdaman, at ito ay nagbigay daan sa isang malaking plot twist. Ipinahayag ni Shizuka na gusto niyang halikan si Ao, kaya't ipinakita ni Ao ang kanyang pagiging romantic hero at hinalikan ang lahat ng 3 kasintahan. Pumunta si Rentaro Ao at ang kanyang mga kasintahan upang tingnan ang kanilang exam results, ngunit nahulog niya ang kanyang cellphone sa kanyang mesa.
Bumalik siya sa classroom at doon niya nakilala si Nano, isang puting buhok na babae na naging kanyang ika-4 na soulmate. Kakaibang spark ang naramdaman ni AO kay Nano, katulad ng naramdaman niya kay Hakari, Karen, at Shizuka. Ngunit si Nano ay hindi tulad ng iba, isang matalinong babae na laging nangunguna sa klase. Nang tanungin siya ni AO kung gusto niyang tingnan ang results, sinabi niyang hindi, ngunit nang lumabas ang mga resulta, siya ang nanguna sa klase. Pero ang malayo at malamig na vibe ni Cos Eri ay nagpatagilid sa isipan ni AO kung siya ba talaga ay isang soulmate. Nagkaroon pa sila ng isang mainit na pangyayari sa kanilang biology class na naglinaw sa lahat ng kanyang pagdududa. Sa bahay, nahirapan si Cos Eri mag-aral dahil patuloy siyang naiisip ni AO. Sa huli, inamin niyang nahulog siya kay AO. Kinabukasan, nag-propose siya, pero hindi siya handa para sa isang relasyon. Akala ni AO na walang halaga ang teenage love, pero gamit ang kanyang pagiging smooth talker, pinayuhan niya si Cos Eri na mag-date muna sila ng isang beses. Ang simpleng date na iyon ay naging puno ng tawanan at masayang sandali, at dito na napagtanto ni AO na ang mga ganitong pagkakataon ay dapat pahalagahan. Kaya't nag-propose ulit si Cos Eri at hinalikan si AO sa harap ng lahat. Sa huli, ipinakilala ni AO si Cos Eri sa kanyang iba pang mga kasintahan, at nakakagulat, naging maayos naman ang lahat ng bagay. Parang wala lang sa kanila ang pagtanggap kay Cos Eri bilang isa pang soulmate. At hindi pa sapat, nagdesisyon sina AO at ang kanyang mga kasintahan na magpunta sa pool. Nagkaroon ng isang nakakatawang adventure si Karen sa paghahanap ng tamang swimsuit para sa pool date, ngunit ang ideya ng pagsusuot ng cute na damit ay nagdulot sa kanya ng konting kaba dahil sa pagiging body conscious. Pinili niya na lang ang isang outfit na sa tingin niya ay magugustuhan ni Rentaro. Dumating ang araw ng pool date at nagpunta sina AO at ang kanyang grupo sa water park na puno ng tao. Laking gulat ni AO nang makita ang kanyang mga kasintahan na nakasuot ng swimsuits. Subalit, dahil sa malamig na panahon, nagdesisyon si Karen na mag-chill na lang at manood mula sa gilid ng pool habang inaaya pa ang iba na mag-enjoy. Ang pool date ay naging isang wild ride. Si Shizuka, na hindi marunong lumangoy, ay naging isang human spin cycle gamit ang swim ring. Ang mga kalokohan ni Hakari at Nano ay nagdulot kay AO ng pagkahulog at para buhayin siya, kailangan nila ng isang round ng CPR. Habang nangyayari ito, si Shizuka ay dumalay na palayo sa pool. Hindi gumana ang CPR, kaya't naghahanap si Hakari at Nano ng tulong mula sa isang lalaking lifeguard. Pero nagkaroon sila ng problema sa ilang mga lalaki sa daan. Sa huli, si Karen ang tumulong, iniligtas si AO at si Nano, at ang kabutihang loob ni Nano ay nagdulot ng isang dramatic at passionate kiss. Nang matanggal na ang panganib, napansin ni AO na nawawala si Shizuka. Dahil sa mababang baterya ng kanyang phone, hindi niya magawang tumawag para humingi ng tulong. Sinubukan ni Shizuka na magsigaw, at nang marinig ni AO, gumamit siya ng kanyang superhero skills para siya iligtas. Bago matapos ang episode, nagkaroon sila ng heart-to-heart ni AO at Shizuka at tinulungan siyang tanggalin ang kanyang mga insecurities. Nagtapos ang episode ng masaya, lahat sila ay nag-enjoy sa kanilang pool date. Pagkatapos ng pool date, si AO ay nagmamadaling tumakbo papunta sa cafeteria kasama ang kanyang 4 na kasintahan, pero sa daan, napansin niya ang isang batang babae na may pulang buhok sa chemistry lab at nakaramdam siya ng instant na connection. Naisip ni AO, mukhang siya na ang aking panglimang soulmate. Problema lang, malapit nang magsara ang cafeteria kaya't hindi siya makakapag-usap sa kanya. Kinabukasan, bumalik si AO sa chemistry lab at nakilala niya ang maliit na pulang buhok na si Cos Eri, na hindi tumigil sa pagsasalita tungkol sa kanyang pagmamahal sa paggawa ng mga kakaibang medisina. Pinilit pa niyang ipatri kay AO ang kanyang latest creation, ang magnetic potion. Hindi alam ni AO, mayroon palang love potion na kasama sa eksperimento upang magpa-fall siya kay AO. Ayaw ni AO na ang pagmamahal ay mangyari dahil sa isang potion, kaya't sinubukan niyang magsuka, ngunit ang katawan niya ay hindi sumunod. Dahil sa guilt, hinalikan siya ni Cos Eri para magbigay ng antidote. Laking gulat ni AO nang ang pulang buhok na si Cos Eri ay naging isang grown-up woman na may salamin, at doon sinabi ni Cos Eri na ang maliit niyang anyo ay isang failed experiment. Siya ay isang third-year student at si AO ang nag-propose. Tinanggap ito ni Cos Eri at ipinakilala siya ni AO sa kanyang mga kasintahan. Bagamat awkward, nagpatuloy ang kanilang relasyon. Nagpatuloy ang kaganapan ng pilitin ni Cos Eri ang kanyang mga kasintahan na subukan ang mga medisina niya. Si Karen ay tumanggi, ngunit si Hakari at Shizuka ay sumubok. Pumalya si Cos Eri sa paggawa ng potion at nagdulot ito ng isang kakaibang kondisyon, ang mga babae ay naging kiss zombies, na sabik kay AO.
Sa episode na ito, nagtakbuhan si AO at Cos Eri papuntang chemistry lab upang gumawa ng 4 na gamot para maibalik sila sa normal, ngunit nagkaroon sila ng problema dahil sa lakas ng mga Kiss Zombies. Habang tumatakbo sila, nakatagpo pa sila ng vice principal at hindi inaasahang nabuhusan si Cos Eri ng isang face-melting potion, kaya tumakas sila agad. Napag-alaman nila na ang mga Kiss Zombies ay tanging si AO lang ang hinahanap, kaya nagplano si AO ng isang mahusay na taktika upang makalusot sa kanila at makarating sa lab. Sa kabila ng lahat ng chaos at pagsubok, nagtagumpay sila at naibalik sa normal ang mga babae. Dumulog si Cos Eri kay AO at nagpasalamat. Nagtapos ang episode ng masaya at nagbigay ng isang matamis na halik si Cos Eri kay AO, tulad ng suggestion ni Hakari. Nagpunta sila sa flower park para mag-enjoy. Hanggang ay nagpunta sa isang magandang themed park, ang perfect na lugar para sa isang date. Lahat ay excited, lalo na nang sumali sila sa Catch the Bouquet contest na may premyo ng photoshoot gamit ang wedding dress para sa mananalo. Mahigpit ang laban, pero dahil sa teamwork ni Karen at Shizuka, nanalo ang grupo ni Rentaro. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari nang magdesisyon sila kung sino ang magsusuot ng bridal gown. Talaga namang gustong magsuot nito ni Hakari, at nagulat pa sila nang ang buong squad, kasama si Cos Eri, ay bumoto para sa kanya. Pero dahil sa pagiging klase niyang tao, nagdesisyon si Hakari na lahat ay dapat kasama sa photo, kaya nag-group shot sila. Ngunit biglang nagkaroon ng twist. Hiningi ni Hakari kay AO na makipag-break sa kanya. Naguluhan si AO at hindi makapaniwala sa sinabi ni Hakari. Habang nagbabalik loob sa kanyang mga damit sa changing room, nag-isip siya tungkol sa sinabi ni Hakari. Nang mapansin ni AO at ng ibang mga girlfriends na nawala si Hakari, nagsimula silang magpanik. Sinubukan ni AO na tawagan siya ng maraming beses, pero hindi sumasagot. Kaya't nagdesisyon si AO na puntahan siya sa kanyang mansion. Si Hakari ay nakatira sa isang malaking mansion, at nang sumigaw si AO mula sa labas, tumawag si Hakari mula sa ibang phone. Inamin ni Hakari na nalaman ng kanyang ina ang kanilang relasyon at, dahil dito, ililipat siya sa ibang school. Pati ang nanay ni Hakari ay gumawa ng isang nakakatakot na tawag kay AO. Pakiramdam ni AO ay parang nasa isang soap opera siya, kaya nag-isip siya ng plano na mag-elope kasama si Hakari. Nang ibahagi niya ang planong ito sa iba pang mga girlfriends, pumayag silang lahat na tulungan siya. Sama-sama nilang tinangka na sumubok na makapasok sa mansion ni Hakari sa gabing iyon para sa isang rescue mission. Hindi madali ang pagpasok. Puno ng mga traps at gwardya ang mansion. Ngunit hanggang, na pinangunahan ni Nano na may mga genius moves, ay nakalusot. Gamit ang mga pebbles, binuksan ni Nano ang pinto sa pamamagitan ng cat flap, habang sina Shizuko at Cos Eri ay nagsilbing mga tagabantay, gumagawa ng daan papasok. Pero aksidenteng napindot nila ang alarm. Mabuti na lang, hindi sila pinansin ng mga gwardya dahil dumating ang paboritong pusa ni Hakari. Napakagaling na move. Pagpasok nila, hindi pa rin naging madali ang lahat. Si Rentaro at Karen, na parang mga secret agents, ay dumadaan sa mga invisible laser alarms gamit ang espesyal na potion na ibinigay ni Cos Eri. Ngunit agad na tumunog ang isa pang alarm nang pumasok sila sa kwarto ni Hakari at nagkaroon ng gulo. Nahuli sila ni Hakari's mom kasama ang mga gwardya. Samantalang sina Nano, Shizuka, at Cos Eri ay patuloy na ginagawa ang kanilang ninja moves sa labas. Dumating ang tunay na twist. Inamin ni Hakari's mom ang kanyang kwento sa buhay, kung bakit hindi siya makapagtiwala sa isang lalaki na may 5 girlfriends. Nang parang tataas na ang tensyon, biglang nagbago ang epekto ng potion at naramdaman ni Rentaro ang spark kay Hakari's mom. Sa isang nakakagulat na pangyayari, nag-propose pa si Hakari's mom kay Rentaro. Pero si Rentaro, gamit ang charm niya, mabilis na nilihis ang usapan patungong kay Hakari at pinakita ang kanyang malalim na nararamdaman. Habang patuloy ang mga twists at turns, nagsimula nang mag-apply si Hakari's mom ng lie detector test. Una, pinatest niya ito kay Karen at natuklasan ang ilang interesting na bagay tungkol sa pagmamahal ni Karen kay AO. Pagdating sa turno ni Rentaro, nakumpirma ng machine ang nararamdaman niya kay Hakari, ngunit nanatiling skeptical si Hakari's mom. Pagkatapos, dumating ang gwardya na nagsabing magtatangka nang tumakas si Hakari mula sa bintana at mabilis na nagsugod si Rentaro upang iligtas siya. Sa isang dramatic move, tinulungan ni Rentaro si Hakari na mahulog sa pool. Sa huli, nakita ng ina ni Hakari ang lalim ng nararamdaman ni Rentaro para sa kanyang anak, kaya binigyan siya ng permiso na alagaan si Hakari. Si Rentaro ay hindi lang tumanggap ng pahintulot mula kay Hakari's mom, kundi nagsabi rin siya ng oo sa naunang proposal. Laking saya ng ina ni Hakari at ni Rentaro nang yakapin nila ang isa't isa.
Ngunit hindi pa tapos. May isa pang request si Hakari's mom, nais niyang mag-isa si Rentaro sa kanyang kwarto. Nang magkasama sina Rentaro at Hakari, biglang sumigaw si Rentaro nang parang nakita siyang multo, at akala ng ibang mga girls na si Hakari ang gumagawa ng move sa kanya. Pero nang magsimula silang pumasok, nakita nilang si Rentaro ay nakadamit bilang isang babae at nahulog siya mula sa hiya. Classic na mix-up. Ginising siya ni Nano sa pamamagitan ng isang halik at nagdesisyon si Rentaro na umalis upang makaiwas sa kahihiyan at maligo. Kinabukasan, habang kinuha nila ang kanilang mga uniforme, nadiskubre ng gang na nagpakawala si Hakari at binili ang buong paaralan upang maglaan ng mas maraming oras kay Rentaro. Isang roller coaster ng emosyon. Salamat sa panunood, mag-subscribe at i-like mo ang video upang lagi kang updated sa susunod na anime recall natin, mag-comment ka kung nagustuhan mo at kung may suggestions ka pa na gusto mong gawan natin. Salamat!